Basta ikaw ay may motor, ito yung dapat nating gawin upang ang ating makina, ang ating engine ay tatagal. Hello mga kabasic! Welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone! Hello! Welcome back sa ating YouTube channel mga kabasic. At ngayon ay mag-share lang ako ng napakahalaga na kung saan ay gawin natin bilang isang mekaniko o riders or ikaw man ay nag-DIY, okay? Basta ikaw ay may motor, ito yung dapat nating gawin upang ang ating makina, ang ating engine ay tatagal yung kanyang mga parts sa ating paggamit, no? At ito yung napakahalaga na minsan ay nanineglect natin bilang isang user ng ating motor, no? Bilang isang mekaniko or riders or lahat ng mga nagmumotor, no? Minsan nakakalimutan natin ang kahalagahan nito. So dapat na maging aware tayo dito kasi kung hindi tatagal ang ating makina. So magiging habit kasi na natin itong gawain na ito na kung saan ay nakakaapekto masyado sa makina na kung saan ay ito naging maging sira, ito na maging rason para masira ang ating motorsiklo. Especially yung ating engine ng ating makina. Kasi ito yung pinakabuhay nga ng ating motor, itong makina niya, no? Lahat ng parts dyan, yan ang buhay ng ating makina at dapat maalagaan natin ng husto. Okay? Maalagaan natin siya. So, ano ba itong sinasabi ko na napakahalaga, no? So, simulan na natin. Alright? Itong sinasabi ko ay ito yung proper na pagwa-warm up ng ating motor bago natin gamitin. Okay? Iyon na lang pala proper warm up. Madali lang yan. Sabihin siguro natin. Basta i-idle mo lang yan, and then mga 5 minutes, okay na, takbo ka na. Meron pong kailangan tayong malaman, okay, pag tayo ay nag-warm up. Yung mga bagay-bagay na kailangan malaman natin para hindi lang tayo, akala natin, ganun lang pala yung pag-warm up, ano? Kasi sabi ng mga engineer natin, mga ka-basic, ay napakahalaga yung parts ng ating makina sa loob. Pag kulang sa warm up at hindi niya naabot yung optimal na temperature, operating temperature niya, ay pwede siyang madaling masira or pwedeng hindi siya makaperform ng maayos sa loob ng makina natin. Okay? Hindi siya makaperform ng maayos kasi kulang, hindi pa niya na-reach yung kanyang operating temperature ng mga parts natin. So kaya napakahalaga ang pagwa-warm up ng ating mga motor. Okay. So paano ba ang tamang pag-warm up? Hindi lang pala idle mo ng 5 minutes, 10 minutes okay na. Okay? So mahalaga na intindihin natin unang-una sa lahat ang ating oil sa ating makina. Okay, alam natin yung oil natin naka-stuck dito sa baba, okay? At alam natin meron yang pump or anumang klaseng nilagay ng ating mga engineer para tataas, okay, yung mga oil dito sa all over yung parts ng ating makina. Okay? So ibig sabihin, yung ginagawa pala natin mga kabasic na i-idle lang natin yung ating makina, start natin, and then mga 5 minutes, 6 minutes siguro okay na, labas na tayo. Hindi po ganun mga ka-basic. So, ang proper pala mga ka-basic is, alright, i-idle natin, no? I-start natin yung ating motor, i-start natin. Okay, pag naka-start na, wag nating pabayaan, naka-start lang, naka-stand lang siya, or naka-side stand yung ating motor. Wag nating hayaan na ganun. Hindi yun ang proper na pag-warm up ng motor. So, pag na-start na natin yung ating motor, siyempre nag-idle na yan, wag tayong umalis dun sa ating motor, mag-stay tayo dyan, at gawin natin yung mga susunod na paraan para ma-warm up yung ating motor. So,
gawin natin na pag na-idle na yan, umaandar na yung ating makina, siyempre umiinit na yan, no? Kung unti-unti na nagpa-pump yung kanyang oil pump, no? Sa baba, sa base. So, kailangan lahat ng oil dyan, unti-unti yang papasok sa mga inner part, okay? Sa mga maliliit na butas dito sa ating engine para maging maayos yung performance ng ating engine. Kaya pala nagtataka tayo mga ka-basic na pag-start natin yung ating motor, especially pag umaga malamig ang panahon, no? Ay minsan pag i-throttle natin, no? I-accelerate natin yung ating throttle cable, no? I-accelerate natin yung ating motor ay parang nawawalan ng gasolina or parang hindi siya hindi siya nakaka RPM ng maayos. Okay? Yun pala. Bakit? Dahil nga hindi pa na-reach ng ating makina ang optimal temperature, okay, ng ating mga parts. Okay? Optimal operating temperature ng ating mga parts ng ating makina. So, ang mga engineer natin, okay, dinesign nila ang ating mga makina na kung saan ay dapat yan lalangisan. Okay? Kaya nga may oil, napakalaga yung oil natin. Yung oil natin hindi dapat bumaba sa sa maximum na level ng ating oil. Dapat tama yan. Para pag nag-warm up tayo ng motor natin, okay? At nag-idle na siya, no? Okay? At medyo mainit na yung ating makina. And then next natin gagawin dyan mga ka-basic ay syempre, kailangan natin na i-test, no? I-road test. Okay, kung meron tayong backyard na pwede nating i-road test yung ating motor, no? I-run natin yung motor natin, okay? Mag-cambio tayo para maging mas maayos yung flow ng ating oil. Kung nagra-rush ka naman mga ka-basic, okay lang. Ang gawin mo lang pag na-start mo siya, na-idle mo na siya, okay? And then, pwede mo naman siyang i-go out na, no? Patakbuhin na siya. Pero, mga ka-basic, wag mo siyang i-high RPM agad. Pag nagkambyo ka, wag mo siyang i-high RPM agad. Dapat nasa lang ka, no? Nasa 1/4 o 1/2 lang RPM muna. Wag mo nang itutudo yung throttle. Itong accelerator mo, wag mo na siyang i-high RPM agad. Kasi nga, nag-a-adjust pa yung makina mo. Okay? Habang umiinit ang makina mo, na-rotate mo siya, no? Nagpo-flow yung oil hanggang makuha na niya yung napakagandang optimal na working or operational temperature niya. Okay? Operation temperature niya. So, pag nakuha na ng makina yon, yun na yung time na napakaganda na yung napaka-smooth na yung ating makina pag binabiyahe natin. Okay? So, hayaan muna natin pala ang ating makina na ma-reach niya yung optimal na operating temperature. Optimal operating temperature ng ating engine. Okay? Para maging maayos yung takbo ng ating makina. At pag ganon, na proper warm up natin yung ating makina bago natin long rides or ibiyahe itong ating motor. So, ganon mga ka-basic warm up ng ating motor. Okay? So, I hope maliwanag. Pero dapat depende yan sa lugar mo. Kung talagang halimbawa sa malamig na lugar, syempre mas matagal dapat yung pag-warm up mo sa motor mo. Pero pag nasa mainit na lugar naman, kahit mas less lang. Okay? Halimbawa, okay, 5 minutes na idle, no? Sa mainit na lugar. Pero pag nasa malamig naman kang lugar, pwede naman na 5 minutes or 10 minutes yung pag-warm up mo sa idle, no? Pag nag-idle mo siya. Okay, and then after ng idle, siyempre nag-work na yung oil.
And alam mo kasi natin yung oil kasi yan ay habang malapot kasi yung oil natin mga ka-basic, medyo malapot, okay? And then habang tumatagal yung umiinit yung ating oil, doon na time na numinipis yung ating oil, na kung saan mas maganda yung pasok niya sa mga butas-butas, maliliit na butas sa ating mga parts ng ating makina para malubricate niya ito at maging maayos yung takbo ng motor natin, hindi magkiskisan yung mga metal parts sa loob. Okay? So, ganun mga ka-basic. So, summarize na natin kasi matagal na tayo nagsalita. Okay? Summarize natin. So, sa pag-warm up pala ng motor ay kailangan bigyan natin ng atensyon ng ating motor pag nag-warm up tayo. Huwag nating iwanan pag na-start na natin. Kundi, start na natin yung pag ni-start natin ating motor, steady tayo doon, hintayin natin mga 5 minutes, okay, na naka-idle lang. And then, i-increase natin yung kanyang RPM, mga 1/4 lamang para iikot yung ating oil at iinit siya, okay. Iinit yung ating motor sa loob, yung oil sa loob, at i-distribute niya sa parts ng ating mga motor, sa parts ng ating motor natin. And then, after that, pag mga 10 minutes na siguro na stay mo siya, okay, pwede mo nang i-road test, sabak mo na sa road, sa backyard mo, kung may backyard ka, okay, paandarin mo muna, huwag mo na siyang high RPM, huwag mo nang i-high RPM yung ating motor, mga 1/4, 1/2 pa lamang yung RPM niya, para maging okay, huwag mo na siyang biglain. Kasi pag binigla natin mga ka-basic, syempre yung mga hindi pa na-oilan na parts ng ating makina ay syempre maggagasgasan yan sa mga metal. Kasi wala pang oil nga, di ba? So wag muna natin high RPM, and then high natin, uminit muna yung talagang oil at makapasok sa mga parts ng ating motor, and then saka natin ilo-long ride yung ating motor. Kung naman na tayo, ka-basic, na wala naman tayong malawak na lugar, nasa nag-uupahan lang tayo, or maliit lang yung space natin, pwede mo namang sakyan, stand mo lang siya, okay, stand mo siya, sakyan mo siya, then i-cambio mo, i-cambio natin, first gear, second gear, yung third gear, fourth gear, fifth gear, kung may fifth gear ka, na naka-side stand, para tapos i-accelerator mo siya, pero wag high RPM, sana sa 1/4, 1/2 lang, para mag-rotate yung kanyang mga bearings, siyempre hindi yung kanyang mga gears sa kanyang transmission, para maganda yung lubrication ng oil natin, okay, hanggang mga siguro gawin natin yung mga 3 minutes yung paggaganon, cambio natin, and after that saka natin siya ay long ride or talang ibibiyahe na natin. Sa ganung paraan ay makukuha ng ating motor yung optimal na operating temperature niya para mas smooth yung ating biyahe. So, ganun mga ka-basic, ang simple na paraan para sa ating pagwa-warm up ng motor para tatagal yung ating mga pyesa ng ating mga motor. So, be patient tayo mga ka-basic para hindi mabigla yung ating makina, especially pag morning or sa time na tayo ay mag-rides, tayo ay bibiyahe, kailangan yung proper na pag-warm up ng ating mga motor. So I hope na natuto tayo ng konti or malaking bagay ito mga ka-basic, Ako din, malaking bagay ito nung naaral ko to, ay marami din akong natutunan pala. Ganun pala, Kailangan gawin natin yun sa ating mga motor para tatagal yung mga pyesa ng ating motor. Okay? Kailangan nalulubricate kasi siya. So, yun lang mga ka-basic. Thanks for watching. And please subscribe siyempre sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic. And salamat pala sa ating mga subscribers na. At shout out sa inyong lahat. And salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Click the notification button bell para updated din sa ating mga latest na videos. So, God bless everyone.
may God pa rin keep us safe and healthy during this time of pandemic.